Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng kapistahan ng dalawang martir, sina San Marcelino at San Pedro, tayong lahat ay dudulog sa kanilang pamamagitan sa Diyos upang hilingin na pagalingin ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga nasa kanilang tahanan, yung mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating live streaming upang makamtan nila ang kagalingan mula sa ating Panginoon. At hindi pinagdadasal ang lahat ng mga mahal natin sa buhay, ang lahat ng mga namayapa nating mahal sa buhay, yung mga humihingi sa atin ng panalangin at mga nagpapadasal sa atin, at lahat ng mga nagpa-intensyon at nagpamisa ngayong oras na ito sa ating banal na misa. Sama-sama tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pakikilahok sa banal na pagdiriwang. Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam natin na tayo ay mahina. Alam natin na tayo ay palaging nagkakamali at nagkakasala sa ating kapwa, sa ating sarili, lalo tigit sa ating Panginoon. Ang pagkakataong ito ay ibinibigay ng Diyos upang tayo ay makapagbalik loob sa Kanya at humingi ng tawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinapaligiran mo at kinukublihan ng dakilang paninindigan sa pananampalataya ng mga martir na sina San Marcelino at San Pedro. Sa pagtulad namin sa kanila, kami naway mapalapit sa iyo, pakundangan sa kanilang pagdalangin. Kami naway kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang espiritu nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita sa iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap, tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ngayong kay Kristo nabuhay, ay sa langit nakalaan. Upang kay Kristo kumisan, Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay
at hindi na kailangan tanungin ninuman. Dahil dito naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayon pa may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Habang tayo'y umiidad, hindi lamang napapagtanto natin o nare-realize natin na yung mga dating gusto natin, yung mga preferences natin ay nag-iiba. Hindi lamang yan. Dahan-dahan din nating nare-realize na yung mga nakasama natin noon ay dahan-dahang nawawala din sa buhay natin. And ultimately, talagang maiiwan na lang ay mismo ang ating sarili. Mapag-iisa tayo. At dapat tayong maging handa sa katotohanan iyan. Dati, nung kayo siguro yung mga bata-bata pa, ang hilig nyong umattend ng party, ang hilig nyong lumabas. Ngayon, sa inyong pag-edad, tinatamad na kayo. Gusto nyo na lang sa bahay, nanonood ng TV, o nagmamarites sa Facebook. Realidad yan ang buhay. Dati gusto nyo palagi ay nagta-travel. Gusto nyo palagi ay lumalabas. Pero ngayon, sa inyong pag-edad, masasakit na ang inyong mga buto. May mga rayuma na gusto nyong tumigil na lang sa isang lugar at doon magpahinga. Ilang hakbang hinahapo na kayo, nahihirapan na kayo. Pero hindi lang yan ang ating nababatid sa ating pag-edad. Nare-realize din natin na dahang-dahang nawawala yung mga taong mahahalaga sa atin. Tingnan ninyo sa isang pamilya, kahit ang dami ninyong anak, pagdating ng araw o ngayong kayo'y tumatanda, dahan-dahan silang nawawala. Iniiwan din kayo. Sapagkat yan ang realidad ng buhay. Dumating tayo sa mundong ito na tayo'y nag-iisa at babalik tayo sa Diyos na tayo rin lamang, sarili din lamang ang dala natin. Pero, huwag tayong matakot. May assurance ang Panginoon sa ganyang mga karanasan. Di ba nga ang kanyang mga apostoles mismo ang nang iwan sa kanya. Kahit pa nga tinawag sila ng ating Panginoong Hesus, pinaalalahanan sila ng ating Panginoong Hesus ng katotohanan ng buhay. Ang sabi niya, darating ang panahon na kayo ay magdurusa dahil sa pagsunod sa akin. Kayo ay maghihirap at iiwanan ninyo ako. Pero ang ganda ng assurance na ibinibigay ng Panginoon sa ating lahat. Sa karanasan natin ng pag-iisa. Ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mangamba. Sapagkat sa inyong pag-iisa, dapat ninyong tandaan na meron kayong kasama. Kung iniwan kayo o kung iniiwan tayo ng mga taong dapat sanay sa ating expectation ay nandoon,
merong isang Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwan sa ating pag-iisa at dadamayan tayo sa mga oras na tayo na lamang at ang ating sarili ang ating inaasahan. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi natin pwedeng asahan yung mga taong nagsabi sa atin na sasamahan tayo hanggang dulo. Sa maniwala kayo't sa hindi, pag kayo ay pabigat na sa kanila, iiwan din kayo ng mga yan. Pag kayo ay nararamdaman nilang pahirap, pagka hindi nyo na naibibigay ang kanilang gusto, pagka nakikita nilang kakaiba ang inyong paninindigan sa paninindigan nila, aalis din yan sa inyo. Iiwan din kayo. Pero huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala dahil may pangako ang ating Panginoong Hesus. Sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay, kung saan nakikita natin yung tunay na dadamay sa atin, merong Diyos na hindi tayo iiwanan, na hindi tayo pababayaan, at sasamahan tayo sa ating pangungulila. Yan ang ginawa ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus. And that gives us an assurance that despite of many goodbyes, despite ng pag-iwan sa atin ng mga taong inaasahan nating sasamahan tayo hanggang dulo, nandyan ang ating Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Kanya at hingin ang biyaya na gabayan tayo hanggang sa huli upang kayanin nating pasanin at yakapin ang mga kalungkutan na ating dinadala, ang mga sakit at hirap, ang mga pasan, ang mga problema na ating daladala na naging sanhi marahil ng ating pag-iisa. Binibigyan tayo ngayon ng ating mabuting balita ng aaliw sa ating journey patungo sa Kanya. Binibigyan tayo ng assurance na sa gitna ng ating pangungulila at paghahanap sa mga taong inaasahan natin na sasama at dadamay sa atin, nandyan ang ating Panginoong Hesus na kailanman ay hindi tayo iiwan. Kaya huwag tayong matakot na tayo ay mapag-isa sa ating pagtanda. Huwag tayong matakot na tayo ay maiiwan nila sapagkat yan ang katotohanan ng buhay. Babalik tayo sa Diyos na tayo lamang mag-isa. Iniluwal tayo ng Diyos na tayo lamang at mamamatay tayo at babalik sa Kanya na tayo din lamang. Pero ang Diyos kailanman ay lagi nating kasama at hindi tayo iiwan. At lagi tayong dadamayan sa ating pag-iisa. Nawa ang katotohanan ito at ang ating pananampalataya ay magdala sa katotohanan na ito na pwedeng ating kinatatakutan. At naway maging matapang tayo na tanggapin at yakapin ang katotohanan iyan. Silang lahat ay mawawala sa buhay natin. Ang inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan,
na inaasahan ninyong sasamahan kayo hanggang dulo, ang inyong mga anak na sa inyong pagtanda ay mawawala dahil may sarili din silang buhay. Yung mga taong malalapit sa inyo na nung kayo ay tila pabigat na, ay nawala na sa inyong piling. Pero huwag kayong mag-alala. Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, kailanman ay hindi kayo iiwanan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsiupo po. Sa pagsikat hanggang sa pagbubuo ng araw, mula ng buoy, dapat nating papurihan si Jesucristo sa amay ng mundo, ng papurit pasasalamat. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob natin ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, kalak nito para mag-iingin, nagbibigay ng Holy Spirit. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Marcelino at San Pedro ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilayay nagpalakak, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa mag-ita na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin nga ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-iisang bayan sa piling mo, sa gulang mong lan magsasala, minimiti aming natagpo, sa biyaya ng banal mong katawan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
pagsinta at pag-unawa, pagbibigay ang kusa, handog sa bayang napapaga. Iisang bayan sa piling mo, sa bulang bunglan magsasalo. Sa biyaya ng banal mong katawan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong ginugunita ang iyong mga martir na sina San Marcelino at San Pedro, kaming nakinabang sa banal na katawan at dugo ng anak mo, ay nakikiusap na pagbigyan mo sa kahilingang ito. Kami naway makapanatiling matapat na nagmamahal, namumuhay at kumikilos dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan lang kabanal na nataaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya sa Panginoon. Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga.
inaanyayahan po namin kayong makiisa. Salamat po. Tayo po ay magsitayo. Ngayon po ay 2 ng Hunyo, 7 Lunes sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umakyat sa langit. Alleluia. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilala. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Alleluia. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang.
Mga tupa tayong inaalagaan. Aleluya, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tunuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila nang nakinabang. Aleluya, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Aleluya. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Aleluya, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aleluya, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Aleluya. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Aleluya. Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya. Ipinako siya sa krus na matay. Aleluya. Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya. Sambahin natin at papurihan. Aleluya. Ang Kristong Hari ating itanghal. Aleluya. Tao'y tinubos sa kasalanan. Aleluya. Ang mga anghel ay mag-aawitan. Aleluya. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Aleluya. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Aleluya. At Espiritong Diyos na banal. Aleluya. Darakilain magpakailanman. Aleluya. Tayo po ay magsiupo. Nagagalak ang aking puso at laman sa Diyos na buhay. Aleluya. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Panginoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templong mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagagalak ang aking puso at laman sa Diyos na buhay. Aleluya. Ang tahanan ng Panginoon ay tinayo sa kaitaasan at ang lahat ng mga bansa ay dito mag-aakyatan. Aleluya. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon
ay namumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas." Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Hali kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. ang tahanan ng Panginoon ay tinayo sa kaitaasan at ang lahat ng mga bansa ay dito mag-aakyatan. Alleluia. Ipahayag ito sa lahat ng bansa. Ang Panginoon ay hari. Alleluia. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay ipahayag na ang Panginoon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung ang Panginoon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang Panginoon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat tayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang Panginoon ay papurihin pagkat siya'y daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at sa lahat ay pantay-pantay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipahayag ito sa lahat ng bansa. Ang Panginoon ay hari. Alleluia. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala.
Alleluia, Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, Alleluia. Tayo po ay magsitayo. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nakat sa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Dinadakila ang Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa kanya ng buong tiwala at sabihin, Panginoon, liwanagan ng aming mga isipan. Anak ng kaliwanagan, pinuno mo ang sanlibutan ng kaninningan nung si Kristo ay mabuhay mula sa kaluwalhatian. Punuin ngayon ang liwanag ng pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa aming ginagawa ngayon, pangalagaan mo kami ng may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng iyong muling nabuhay na anak, isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan, papag-alabi ng aming puso ng makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa si Jesucristo na pinako sa krus para sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namit katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ang amin nawang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin sa umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8. Maraming salamat po.